Sa mga nagtanong din po dyan sa akin kung sapat na daw ba ang binili kong 10 sako na grower feeds. Yan, paliguan natin. Hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa aking channel. Ang topic natin ngayon sa video na ito, nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang update po, no? Update sa aking tin batch fatteners na ito, yung tungkol po sa mga kahagresors ko dyan na nagtanong sa akin kung ilang buwan na daw ang aking mga baboy na ito simula sa pagkakawalay, no? Marami po ang nagtanong sa akin. So sa video na ito, sasagutin ko po para ang lahat po ay makakaalam. Pero bago ako magpapatuloy, gusto ko lang pong humingi ng paumanhin, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo mga kahagresors ko dyan, mga ka-farmers, sa mga napakarami pong nag-message po sa akin. Ha? I'm sorry po guys, hindi ko po lahat, no? Hindi ko pa lahat na re-replyan. Pasensya na po kayo kay Dodong Bilaran. No? Kagabi nga guys, masingit ko lang kagabi. Inabot ako ng alas 7 o alas 8 ng gabi, kakaayos doon sa kabila, no? Ayan, munting update sa akin pong kwarto para sa mga future bake. So dito guys, direct to the point, sasagutin ko ang maraming nagtanong kung ilang buwan. Ang mga baboy na to today ay simula pagbili ko sa kanila, sila po ay 1 month and 18 days old since buying or after buying, no? 48 days. Tapos, ipa-plus ko lang yung edad nila sa araw na pagbili ko noon na 45 days. Ang total age nila ay 93 days old since birth. No? 93 days old since birth. Ayan, nasagot na po natin. Yung regarding naman po sa mga nagtanong again sa body weight. No? Kasi marami kasi ang nagtanong eh. No, marami ang nagtanong kung gaano na kabigat itong mga baboy na to. Yung kanilang kilo. May nagsabi dyan, hindi ko lang ho nakuha yung kanyang pangalan, I'm sorry. Pero sa aking natandaan, nasa 50 kilos na siguro yan, Kuya Dodong, ang iyong mga baboy fattener na tin batch. Yan. So yan po ay talagang na-excite ako kasi nais kong bigyan ng feedback yung sinabi ng ating kahagresor na nasa 50 kilos na raw, no, tansya niya. Yan. So ang timbang nito, sa akin pong pagkaka-estimate lang ha, kasi hindi po ako honestly nagkilo sa mga baboy na to. Tinatamad na po si Dodong guys magkilo sa ngayon ha. Medyo tinatamad na po ako magkilo sa ngayon kasi nga unang reason, hindi ko po sila kailangang parati pong kikiluhin. Katulad po sa ginagawa ko noon sa mga naglipas na mga batches ko sa fatteners. Ang estimate ko po ay nasa 50 kilos body weight up ang pinakabunso or maliit. Ayan guys, puntahan natin ha. Nasama yun dito ang naman, bunso. Atong pangitaon guys. Ito yata ang dalawa na to eh. Yan. Ito guys, yung dalawang maliit oh. Number 9. Number 9 sa likod, sulat pentil pen, at ang number 5. Either sa kanilang dalawa, nasa 50 kilos, mahigit na po sila. Sa akin ang pagtansya ha. Sila po ang pinakamaliit, no? Either sa kanilang dalawa, ito. 50 kilos up. Samantala naman po, ang mga malalaking kapatid nila ay lampas na po sila 50 kilos. Hindi ko lang alam guys, hindi po ako sure kung umabot na ng 55 to 60 kilos. Hindi ko po alam. Lalo na guys, itong malaki oh. Yan oh, tignan natin ha. So, yan, mahaba yan. Yung medyo hairless guys, manipis ang malahibo, no? Yan. Tapos ito, ang kambang. Yung kambang na medyo gagmay or maliliit ang batik-batik na itim. Yan, malaki din po ito guys, oh. Yan, oh. Yan. Tapos yung isang kambang, ayan guys, oh. Bulldog talaga ang kanyang katawan, no? Yan. Bulldog po ang tawag ko pag yung solid ang katawan. Yung malaki, no? Yan, so regarding sa kilo, mga ka-farmers, sa mga nagtanong dyan, 50 kilos up na po ang pinakabunso. Yung maliit, I mean. Yan. Yung magkatabi na yan, oh. Yan. Okay? Tapos, yung kanilang status po sa kinakaing grower feeds ngayon, no? Isasama ko yung, yung grower feeds na kanilang kinakain. Honestly po, noong sila ay nasa pang 28 days old pa lang noon sa
panahon ng starter stage. Advanced na po akong bumili noon ng 10 sako na grower feeds. Ayan. 10 sako. Out of 10 sacks na yan, sa akin pong nabili noon mga ka-farmers, meron pa hoong natitirang 4 na sako. No? Medyo tipid sila guys kasi nga meron akong ginawa sa kanilang system sa pagkain nila. Sa mga nagtanong din po dyan sa akin kung sapat na daw ba ang binili kong 10 sako na grower feeds para sa 10 fattener ko na ito. Well, ang sagot ko po ay hindi po sapat, no? Makaka-add pa ako nito sa pagbili ng ilang sako pa siguro guys. Minamasdan ko guys, hindi ko ginawang volume ang pagbakal o pagbili ng isahang pagbili ng 20 sacks of grower, hindi po ganon. Inuna ko lang po guys ang 10 sako na grower, then mag-a-add na lang ako pag kinukulang na. Kasi sa ngayon po meron pang naiiwan na na 4 na sako na grower. So kasalukuyan pa hong kakainin nila yan, no? Ayan. So nabanggit na natin yung edad, no? Sa mga nagtanong yung edad sa mga baboy, nabanggit na po ni Dodong. Sila po ay 48 days since buying, and then 93 days old po since birth. Okay? So yung kilo naman, sa mga nagtanong dyan sa akin na estimated kilo, kasi napakarami po ang nagtanong talaga. So nasabi na rin po natin kanina lamang, ang maliit po na baboy ay nasa 50 kilos pataas na po, no? Yan, no? Okay, so sumunod yung status sa feeds na kinakain nila, yung grower feeds po ay meron pa hong natitirang 4 na sako na grower feeds. By the way guys, ang aking pong pagkain sa ngayon ay hindi pa po pala ako naghahalo or mixing, hindi po. Pure feeds po ako ngayon guys, no? Sumapit na ngayon ang pang 18 days po sa grower stage. Sila po ay pure feeds feeding pa rin. Ayan, yan po ang mga kasagutan ni Dodong, ha. And then regarding po sa sa ginagawa nating pagpapakain, dry feeding talaga ang kanilang hiyang. Sipag at tiyaga lang talaga guys ang pinakasusi, or isa sa mga kailangan na gawin nating hog raiser. Sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan. Okay ka-farmers, bago tayo magtatapos sa video na ito, samahan nyo po muna ako, paliguan ko muna saglit ng mano-mano yung aking pong mga baboy dahil na inita na po sila. Diki, come on! Dik! Atin pong basain guys, ha. Paliguan natin ang mga baboy. Ayan. Yan, ating guys, ating sabuyan ng tubig. Yan. Medyo malaki na sila guys, oh. No, sa mga dyan, sa mga hindi po naniniwala sa mga sinasabi ko sa aking update sa video ko, like po sa edad ng baboy ko, yung mga nambaba sa akin dyan, ang masasabi ko lang po, sa inyong lahat supporters, maraming salamat sa inyo. Ako po sinasabi ko lang yung totoo, na yan po ang totoo, no? Hindi po tayo pwedeng hindi po tayo pwedeng magsabi na ganito, ganyan, tapos hindi naman totoo. Masama kasi yon mga ka-farmers. Yan, paliguan natin, ha. Dik. Yan, sabihan natin. Mano. Halika, Diki. Palamigan natin guys ang katawan nila kasi nga alas 10:30 na po ng umaga. Yan, paliguan natin. Dik. Ang baboy kasi pag pag tungtong ng alas 10 ng umaga, lalo na kung maaraw, nahingal-hingal na yan sila eh. Kaya paliguan natin, ha. Ayan, oh. Dik. Tindog. Oy. Ay, ikaw. Halika. Dali. Yung palang nagtanong sa akin kung bakit daw hindi ako naglagay ngayon ng plastic bote sa aking babuyan. Well, hindi ko po ginawa pa kasi nga nawala sa isip ko yan eh. Actually po mga ka-farmers, yung pagdalagay po ng plastic bote sa babuyan,
Isa po yan sa mga tumutulong na mabawasan po ang pag-aaway-away sa mga baboy. Disclaimer lang, yan po ang akin pong naranasan noon sa aking nagdaang batch, no? Yung mga batch na lumipas. Yung paglagay ng buti sa babuyan ay nakakabawas po sa kanilang pag-aaway. Kasi ang isa pang dahilan kung bakit nag-aaway ang mga baboy, ito base lang sa aking karanasan, isang dahilan din sa mga nangyayari na nag-aaway ang mga baboy minsan, yung pong kulang ang feeds, panahon ng feeding. Pag kulang kasi ang feeds, syempre mag-aagawan yan sa pagkain. Syempre, isa, mangangagaw, no? Mangaagaw I mean. Ang isa naman, ayaw magpaagaw sa pisto niya, syempre, magagalit, tas mag-aawayan sila. Yan, disclaimer lang ulit, yan po ay base lang sa aking karanasan, Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agri-Vet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agri-Vet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ayan mga ka-farmers, lumipas po ang 30 minutes. Sila po ay akin pong binigyan ng merienda dahil umingay po So maraming salamat po sa papanood sa video na ito mga ka-farmers. God bless po sa ating lahat.